Mensahe para sa umagang ito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Ayon kay Job sa 28:28, no? Ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. So, sa pagkatakot, maraming klase, iba't ibang uri ng pagkatakot, mayroong nararamdaman ang tao, no? Lahat naman ng tao nakakaramdam ng iba't ibang takot. Meron takot sa patay, takot sa dilim, di ba? Takot sa asawa, takot sa kamatayan, iba-iba na takot na nararamdaman dahil lahat tayo ay mayroong damdamin. Pero ang higit sa lahat na dapat natin pag-ukulan ng pansin, yung pagkatakot sa Diyos. Ngayon, ang pagkatakot sa Diyos, siguro, lahat naman ng tao may takot sa Diyos. Liban na lang doon sa nagsasabing walang Diyos. Di ba? Pero lahat ng tao may takot sa Diyos. Lamang, kinakailangan, nandun din naman yung tamang Diyos na dapat na katakutan, kilalanin. Diba? Kasi may takot ka nga sa Diyos, hindi naman pala yun ang tunay na Diyos na iyong kinikilala, nababaliwala. No? Ngayon, paano ba yung tunay na pagkatakot sa Diyos? Paano yung tunay na pagkatakot? Sasabihin ng tao, lahat ng tao sasabihin, takot ako sa Diyos. Pero paano nga ba yung tunay na pagkatakot sa Diyos? Ang sabi sa Job 1:1, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So, yung talagang meron takot sa Diyos, humihiwalay daw sa kasamaan. Kasi maraming tao na magsasabing takot siya sa Diyos, pero nandun pa rin sa gawa ng kasamaan. Nandun pa rin sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos ang siyang ginagawa. So, hindi tunay na may pagkatakot sa Diyos yun. Yung sinasabing may takot lang hanggang sa labi lang, pero sa gawa, wala. Diba? Ngayon, kung humihiwalay sa kasamaan, ang isang tao, sino ang kanyang sinusunod nun? Sa awit, 111:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. So yun daw mga nagsisisunod ng kanyang mga utos. Kanginong utos yon? Utos ng Diyos. Kaya ang talagang may takot sa Diyos, ang sinusunod niya, yung utos ng Diyos. Na ang sabi, yun daw ang pasimula ng karunungan. Yung pagkatakot sa Diyos. At kung anong uri ng takot ang dapat na iukol natin sa Diyos, Hebreo 11:7, sa pananampalataya, sinuwi ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda na isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Punto tayo doon, no? Na dala ng banal na takot. Bakit sumunod? Sinuwi. Dahil sa banal na takot. Inutusan siya ng Diyos, gumawa ka ng daong. Abe, tag-araw na tag-araw, pagagawin ka ng daong. Di ba? Kasi pinaunawa na sa kanya ng Diyos. At kahit sa mahabang panahon na kanyang ginawa ito, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Bakit? Dahil sa banal na takot. Kaya, ang ating tinatalakay sa mga oras na ito, yung pagkatakot, yung merong banal na pagkatakot sa Diyos. Yung takot na sumusunod. Hindi yung takot na
tumatakbo. Di ba? Kung minsan ganun sa magulang at sa anak, bakit ang kumisang ng isang anak takot at takot sa kanyang mga magulang? Tumatakbo pa. No? Imbis na sumunod, tumatakbo. Umaalis. Kasi meron namang ibang ginagawa yung magulang na maaaring, ang sabi nga sa banal na kasulatan, huwag mong ipamungkahi sa galit. Baka ipinamumungkahi naman sa galit yung kanyang anak. Kaya imbis na magkaroon nung takot na kasama yung pagmamahal, nawawala. Bakit? Ipinamumungkahi sa galit Baka inuutos, bigla lang alam kasalanan yung bata, babatukan. Diba? So, ang pinupunto natin, magkaroon daw ng banal na takot sa Diyos. Pag sinabing banal na takot, pag sinabing magkaroon ng pagkatakot sa Diyos, ano ang kasama nun? Sa 12:28 ng Hebreo, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Diba? Una, banal na takot sa Diyos. Bakit tayo sumusunod? Dahil nga doon sa banal na takot natin sa Diyos. Na ating pagsunod, may paggalang sa Diyos. Diba? Gaya nga nasabi ko, baka kung sa tao, may sumusunod nga, masama naman ang loob, masukal ang loob. Diba? Mali. Kinakailangan, maging between sa tao, magulang sa anak, nandun yung paggalang. Bakit ka sumusunod sa magulang mo? Dahil may paggalang ka. No? Dahil may pagkilala ka sa iyong mga magulang. Dahil sinusunod mo yung utos ng Diyos. Di ba sabi sa mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang. So kinakailangan yung paggalang. May kasamang paggalang lagi doon sa takot sa Diyos at maging sa kapwa-tao. Takot na may kasamang paggalang. May takot kasi na hindi sumusunod. Di ba? Takot na pabarumbado ang pagsunod. Hindi maganda yon. Tulad ditong nangyari noong panahon ni Cain at ni Abel. Ano ang tinanong ng Diyos kay Cain? Ano ang tanong ng Diyos kay Cain? Cain, asaan si Abel? Tinatanong lang Pero pinatay na ni Cain si Abel. Ano ang naging sagot ni Cain sa Diyos? 4:9 ng Genesis. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, ay iwan ko. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Manumbat pa no? Para bang hindi paggalang no? Paglaban pabarumbado yung sagot ni Cain. Nung tanungin ng Diyos, nasaan ba si Abel? Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Ngayon, nire-relate lang din naman natin sa tao. Ganon din kumisan between magulang sa mga anak. Hindi dapat na marinig na isang magulang yung ganon. No? Na may pagdabog, imbis na paggalang, pagsunod, na maluwag sa puso, baka naman masama sa loob. Hindi maganda. So, nire-relate lang natin sa pamilya. No? Kasi maraming kabataan, nasasaktan ang inyong mga magulang kapag ganun ang ginagawa ng anak sa kanyang mga magulang. Utusan, may pagdabog, maasim ang mukha. Di ba? Kaya ng kabataan pagka inuutusan, hindi raw maipinta yung mukha. No? Yung mga idiomatic expression na yan na hindi raw maipinta yung mukha. Sabihin talagang masama, masukal ang loob sa pagsunod. Nawawala yung
paggalang. Hindi maganda. Diba? So kinakailangan talaga ay meron daw paggalang, may pagmamahal na pagsunod kahit tao sa tao o magulang sa kanyang mga anak. Meron kasing taong wala rin pagkatakot sa Diyos. No? Ang sabi sa Roma 3:18, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. No? Sino kaya yan? Yung walang pagkatakot sa Diyos. Kasi tinatalakay natin, yung banal na, mayroong pagkatakot sa Diyos, may paggalang, may banal na takot sa Diyos, sumusunod. Pero meron din palang mga tao na wala raw pagkatakot sa Diyos. Walang pagkatakot sa Diyos. Ano ang gawa ng mga taong ito na walang pagkatakot sa Diyos? Roma 3:14-17, ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. No? Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Puro mga masasamang bagay ang ginagawa ng mga taong ito. No? Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo na walang pagkatakot sa Diyos. Kasi maliwanag ang meaning ng pagkatakot sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Pero sasabihin ng tao, meron siyang takot sa Diyos, pero ito ang kanyang ginagawa, nagsisinungaling yun. Isang taong sinungaling yun. Di ba? Kasi ang talagang tunay na meaning ng pagkatakot sa Diyos, may pagsunod, may paggalang sa Diyos. Pero kung ganito ang ginagawa mo, sasabihin mo meron kang takot sa Diyos, isa yung taong sinungaling. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong hindi pinili yung pagkatakot sa Diyos, imbis na sumunod? Ito yung aral, ito yung utos ng Diyos, sundin mo. Diba? Huwag mong gagawin yan, mga bagay na yan, pagbububo ng dugo. Karaming nga masamang tao yan, ang sabihin pagbububo, mga pagpatay, no? Paggawa ng kasamaan. Kung yan ang gagawin mo, hindi mo nakilala talaga ang Diyos dahil wala kang pagkatakot sa Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa mga taong hindi pinili ang pagkatakot sa Diyos? Kawikaan 1:26-29, ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Kung susundan natin sa gawing itaas niyan, andyan, nagbigay ang Diyos ng payo. Eto, sundin mo. Umiwas ka na dyan sa mga bagay na masasama na yan. Ano? Hindi pinili yung takot. Nung hindi pili ng takot, nanatili doon sa masamang bagay na kanyang ginagawa. Anong gagawin ng Diyos pag dumating yung araw na dumating sa kanila yung takot sa kanilang sarili, kapag dumarating yung maraming mga unos sa buhay, kailangan nila ang Diyos. Pero anong sabi? Hindi daw siya sasagot. Hahanapin nila, hindi nila masusumpungan ng Diyos. Bakit? Hindi kasi pinili yung takot sa Diyos. Ang pinili ay yung pagka hindi yung takot sa Diyos ang pinili ng tao, ang napipili niya alin? Mayroon pa isang Diyos yung Diyos ng sanglibutan. Di ba? Pag yung mga gawa na masama, nauukol dun sa Diyos ng sanlibutan ang iyong ginagawa. Natutuwa nun yun, yung dyablo. Pero, nalulungkot ang Diyos. Kaya pagkakailangan mo ang Diyos, sabi niya, hindi siya sasagot. Ngayon, kung may banal na takot ka sa Diyos, ano yung hindi din natin dapat na gawin? 8:13 ng Kawikaan.
Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan, at kahambugan, at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Yun ano? The fear of the Lord is to hate evil. Diba? Kamuhian mo yung gawang masama. Huwag mong gawin yan. Kaya sabi yung meaning pala na ipagtanim. No? To hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way. Oh, lahat. So yun ang hindi mo gagawin. Yun ang pinaiiwasan na gawin ng taong mayroong takot sa Diyos. Pero yun nga, gaya ng sabi natin, paminsan ng tao hanggang bibig lang, sinasabing may takot, pero wala sa gawa. Hindi mo makikita sa gawa. At ano ang dapat gawin ng mga may takot sa Diyos? 22-23 ng awit, kayong nangatatakot sa Panginoon ay magsipuri sa Kanya. Diba? Tulad ng ating ginagawa sa mga oras na ito. Bakit tayo nandito? Dahil mayroon tayong takot sa Diyos. Mayroon tayong banal na takot sa Diyos. Na ating ginagawa, yung ganitong gawain sapagkat utos ng Diyos. Huwag ninyo wikang pababayaan ng araw ng pagkakatipon. Utos ng Diyos. Bakit tayo nandito? Para mag-aral ng salita ng Diyos. Para purihin ang pangalan ng Panginoon. Yun ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Kung yun ang ating nagagawa, ipinakikita natin sa Diyos na talagang tayo ay mayroong takot sa Kanya. Takot na may pagsunod. Iba yung takot na lumalabag. Hindi tunay na natatakot sa Diyos yun. Yan, kung mayroong kang pagkatakot sa Diyos, ano ang nangangahulugan na mayroong ka rin? No? Mayroon ka rin nito kung ikaw ay natatakot sa Diyos. Yung pinagkunan ng ating paksa. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. No? Karunungan pala yung pagkatakot sa Diyos. Karunungan. Kaya nang binasa natin kanina, yun daw pagkatakot sa Diyos, pasimula ng karunungan. Sabi naman ni Job, pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. No? Hindi ba, ang sabi sa banal na kasulatan, hindi yung kung sino ka ang matalino at marunong sa inyo, no? May karunungan. Ipakita niya sa mabuting kabuhayan. Doon sa pamamagitan noon na ipakikita natin na talagang matalino tayo, marunong tayo, no? Na humihiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. So, kailangan magkasama yan. Karunungan, pagkaunawa. Diba? May karunungan ka man, pero pang dito lang sa sanlibutan, wala yung para sa Diyos. Hindi mo nakilala ang Diyos. Mababaliwala. Marami ring mga taong marurunong sa sanlibutang ito. Pero bakit hindi nakilala yung tunay na Diyos na pinakikilala ng banal na kasulatan? Dahil nawala yung pagkaunawa. Di ba? Maraming taong matatalino, scientist, inventor, no? Pero bakit yung Diyos hindi nakilala? Sila'y matatalino. Bakit? May kulang eh. Hindi sapat yung talino. Hindi sapat yung karunungan. Kung wala yung tamang pagkaunawa. Lalo na sa banal na kasulatan. Diba? Ang sabi rin sa Kawikaan, kung merong tayong, kung ano pa yung idaragdag na kasama ng karunungan, 2:5-6, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Sa Diyos lahat nang gagaling yan. Kaalaman at kaunawaan. At higit sa lahat, kung nasa iyo yung lahat ng yan, kaalaman at kaunawaan,
Talino, ano ang dapat pang kunin? 4:7, ang kawikaan, karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Diba? Yung unawa. Gaya na sabi ko kanina, maraming taong matatalino. Pero, bakit yung pang Diyos ang siyang hindi nakilala? Diba? Matalino. Pero hanggang talino lang dito sa sanlibutan Pero yung tamang pagkaunawa, lalo na sa banal na kasulatan, yun ang hindi nila nakuha. Matalino ka man, di naman nawaan yung binabasa mo pagdating sa banal na kasulatan, wala rin. Diba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang karunungan sa sanlibutan ito, kamangmangan lang sa Diyos. Diba? Pinaka-importante yung kaalaman, karunungan tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa banal na kasulatan. Yun ang dapat na makuha, makilala, malaman ng taong magsasabing siya ay mayroong takot sa Diyos. Maunawaan niya muna kung ano ang tinuturo sa banal na kasulatan. Unang-una, pagkakilala sa Diyos, pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Di ba? Gaya ng sabi ng Panginoong Kristo, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya rin naman kayo sa akin. Nasa pagkakilalang ganyan, dalawang pagkakilala, anong sabi pa rin ng Panginoong Kristo? At ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, iisa lang yung Ama. No? Wala nang iba. At siyang iyong isinugo sa makatwidbagay, si Jesucristo. So dapat silang dalawa. Kung ang tao ay marunong at nakuha yung unawa, binigyan ng karunungan, ng talino, at kinuha yung unawa, sa banal na kasulatan, makikilala niya kung sino yung Diyos na dapat na sampalatayanan. Ang sabi ng Panginoong Kristo, buhay na walang hanggan. Equals buhay na walang hanggan. Di ba? Amang Diyos plus Panginoong Kristo equals buhay na walang hanggan. Yun ang suma ng banal na kasulatan. At marami nga kasi ngayon na may takot sa Diyos, pero yun nga, ibang Diyos ang nakikilala. Ano ang sabi ng Panginoon ng Diyos? Ang bayang ito wika ay iginagalang ako ng kanilang mga labi. Pagka may paggalang sa Diyos, ibig sabihin, nasa kanila din yung pagkatakot sa Diyos. Di ba? Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Meron silang pagkatakot sa Diyos. Pero ano sabi ng Diyos? Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng pinakaaral at utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at pinanghawakan ninyo ang salit-saling sabi ng mga tao. May pagkatakot o wala? Meron. Bakit? Iginagalang nga ang Diyos Ginagalang ang Diyos. Kaya lang, ang sabi ng Diyos mismo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit nawalan ng kabuluhan? May paggalang, may pagkatakot. Ibang Diyos daw ang nakilala. Walang kabuluhan ang sabi ng Diyos. So hindi tayo nagsasabi, binabasa lang natin kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. Yun ang ating sinasabi. Nawawalan pala ng kabuluhan. Kahit ang tao sabihin mayroong siyang takot sa Diyos, may paggalang sa Diyos, lumuhod ka man, mula rito hanggang doon, lumakad ka ng paluhod, no? Magpapako ka man sa krus. Talagang nandoon yung paggalang mo sa Diyos. Pero, hindi raw utos ng Diyos ang nasunod. Turo't aral ng tao. Wala daw kabuluhan. Ang sabi ng Diyos. So, ang hinahanap ng Diyos, yung may takot sa Diyos, may paggalang sa Kanya, may pagsunod sa Kanya, at kinikilala siya, nakilala yung tunay
na Diyos na ipinakikilala ng banal na kasulatan. Ang sabi naman sa banal na kasulatan, meron lang isang Diyos, meron lang isang Panginoon. Di ba? Sino yung Diyos na yon? Yung Amang Diyos. Meron isang Panginoon. Sino yung Panginoon na yun? Ang Panginoong Jesucristo. Pero kung titingnan natin sa banal na kasulatan, ang Diyos, sa matandang tipan, tinatawag din Panginoon. Yung Amang Diyos, tinatawag na Panginoon. Yung Panginoong Jesucristo, ano ang sabi? Ito ang sinisinta kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan, siya inyong pakinggan. Ano ang pagpapakilala doon sa Panginoon na yon? Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Nakikita lang, merong isang Amang Diyos, merong isang anak na Diyos. Yun daw ang dapat na makilala ng tao. Paano daw siya dapat sambahin? Sambahin daw siya sa Espiritu at sa katotohanan. Di ba? Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang ibig sabihin nun, na sinabi ng Panginoong Jesucristo, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, wala kang imahe, wala kang rebulto, sapagkat unang-unang utos nga ng Diyos. Di ba? Sa bayan niya, sa Israel, binigay yung 10 utos. Anong utos niya? Huwag kang gagawa ng anumang inanyuan, ng larawan, huwag mo silang paglilingkuran, huwag mo silang yuyukuran. Doon pa lang sa paggawa pala, nung rebulto o Diyos-Diyosan, kasalanan na sa Diyos. Bakit? Inuutos huwag kang gagawa, gumawa ka. Kasalanan mo na. Ano yung pangalawa? Huwag mo silang luluhuran, huwag mo silang yuyukuran. Niluhuran mo, yunikuran mo. Nagkasala ka. Bakit? Bakit ka na inutos ng Diyos? Sapagkat siya'y mapanigbuguhin, ayaw niya na ang tao ay mayroong ibang Diyos na sasambahin. Gusto niya, siya lang at ang Panginoong Jesucristo ang siyang paglingkuran at sambahin, ang siyang sampalatayanan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, na sabi ng Diyos, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Kung ganun ang pagkakilala, sapagkat ang Diyos ay dapat daw sambahin sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Katotohanang ipinahayag ng banal na kasulatan. Yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, saan patungo ito kung meron kang pagkatakot sa Diyos? Sa 19:23 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Diba? Napakagandang pangako. Pagka nagkaroon ka ng pagkatakot sa Panginoon, saan daw patungo yun? Sa kabuhayan. No? To life. Nagtatangkilik noon, tatahang may kasiyahan. At hindi ka raw dadalawin ng kasamaan. Ibig sabihin talagang nandoon, tutulungan ka ng Panginoon. Diba? Para mangyari sa iyo yung mga bagay na yan, kinakailangan mayroong kang pagkatakot sa Panginoon. Na yung tamang pagkatakot at tamang pagkakilala sa Diyos na iyong kinatatakutan. Pahabain din yung iyong buhay. Ano ang sabi sa Kawikaan? 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon. No, malalim na salita, nagpapalaon. Sabihin, nagpapahaba, nagpapalawig. Ayun. Na mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Ngayon dyan, may lumalabas na mga tanong. Abay, may pagkatakot to. Ba't yung si kapatid na ganon, may pagkatakot sa Panginoon yun. Ibig sabihin, nasa iglesia na. Bakit ka bata kang namatay? Hindi ba ang sabi, yun daw may pagkatakot sa Panginoon, nagpapahaba ng buhay? Di ba ang sabi rin ni Apostol Pablo, yun daw sumusunod sa magulang, lalawig ang buhay. Magalang na anak yun. Masunuring anak yun. Mabait na anak yun. May takot sa Diyos yun. Bakit kabata namatay? Diba? Kung ating titingnan,
isipin natin, baka dapat nung, di ba may mga pagkakataon, baka puro regalo na lang sa kanya yung mga binigay na buhay na yun eh. Baka nung sanggol pa lang nasa bingit na ng kamatayan yan, dahil sa panalangin ng mga kapatid, panalangin ng mga magulang, panalangin ng iglesia, dinagdagan pa yung sanggol ng buhay at lumaki pa. Ibig sabihin, mula sa kanyang pagkasanggol, puro pala bonus na lang yun. Humaba pa ang buhay. Diba? So, hindi natin alam yung pag-iisip ng Diyos. Pero, hindi natin pwedeng questionin, kabata. Di ba may takot sa Diyos yun? Bakit namatay agad? Ibig ba sabihin, wala siyang takot sa Diyos, kaya batang namatay? Hindi ibig ba sabihin, mali yung sinasabi sa banal na kasulatan? Hindi po. Baka yung binigay sa kanya, puro bonus na lang. Hindi ba si Haring Ezekias, dinagdagan ng 15 taon? Dapat mamamatay na siya noong mga araw na yon. Pero nung nalaman niya, pinasabi sa kanya na mamamatay na siya, anong ginawa niya? Nanalangin siya ng taimtim sa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Pinagkalooban pa siya ng dagdag na buhay, 15 taon. Kung yung bata namatay ng teenager, namatay ng nasa 20s, 30s, sabihin, kabata-bata. Ibig sabihin lang nun, talagang maaring mga dagdag na buhay pa dinagdag sa kanya. No? Na dahil mayroong pagkatakot sa Diyos, yung kanyang mga magulang at dininig yung panalangin. Ngayon, pahabain niya yung buhay. Ngayon, magiging mapalad ba ang mga may takot sa Diyos? Sa 128:1-2 ng awit, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ayun. Magiging maginhawa daw, tulad nung kanina sa Bible study natin, may dobling pakinabang, no? 2. Kapag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos na sumusunod, takot na may pagsunod, pagpapala ng Diyos ang ibibigay. Diba? Sabi, meron ka raw dobling pakinabang sa buhay na ito at sa buhay na darating. Yun ang pakinabang na ibibigay sa atin. Magiging hawa ka at ikabubuti natin kung tayo ay mayroong banal na takot sa Diyos. Magbigay tayo ng halimbawa na tulad ni Moises. Paano ipinakita ni Moises yung kanyang banal na takot sa Diyos? No? Biro mo si Moises, isang prinsipe. Di ba? Prinsipe si Moises. Lumaki sa Egypt, kasama ang paraon o hari ng Egypt. Nasa kanya ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, nasa kanya lahat. Pero, dala ng banal na takot, nung makilala niya na siya isa palang Hebreo, na siya pala isang Israelita, na siya isang anak ng Diyos, anong ginawa niya? Iniwan niya lahat ng bagay para sa Diyos. Di ba? Yung mga material na bagay, ipinagpalit niya yon sa Diyos. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Hebreo 11:24-26, magandang balita, Biblia. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas o kay Kristo kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Yun yung kanya palang tinititigan. No? Yung gantimpala sa hinaharap. Nabasa natin kanina, binasa natin mahal na ministro, kapatid na Rome, yung iba nakatingin lang daw doon sa malapit. Andyan lang, sa malapit lang, yung mga bagay na panandalian. Yun ang tinitingnan madalas ng tao. Pero si Moises, anong tiningnan niya? Yung gantimpala sa hinaharap. Sa hinaharap pa. Alin yun? Yung pangako ng Diyos. Diba? At kaya niya nagawa yan dahil dun sa banal na takot niya sa Diyos. Iniwan niya ang lahat ng karangyaan, alang-alang sa kadustaan ng ating Panginoong Hesukristo.
Di ba? Kita natin, panahon pa ni Moises, pero diyan hindi pa ipinapanganak ang Panginoong Hesukristo, pero pinakikita diyan na kilala na ni Moises na meron na talagang Kristo. Di pa nga lang ipinanganganak sa laman. Di ba? At yun ang banal na takot ni Moises. Nakatuon ang kanyang pansin, ang kanyang paningin dun sa gantimpala sa hinaharap. Ano yung gantimpala sa hinaharap na yon? Ang sabi ni Apostol Pablo, 2:7 ng Roma, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at nandi pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Yun yung tinitingnan ni Moises yung sa hinaharap Alin yun? Yung buhay na walang hanggan. Yun yung eternal life na ipagkakaloob ng Diyos. Kanino? Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. Diba? Hindi sa masamang gawa, mabuting gawa. Doon ipagkakaloob yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya tayong lahat, mapalad tayo sapagkat nasa atin yung tamang pagkakilala sa Diyos na ating inaalayan ng katakutan. May banal na takot ang bawat isa sa atin sa Diyos na ipinakikilala ng banal na kasulatan. Sa Panginoong Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos. Doon natin iniaalay yung ating katakutan sa kanila. Na mayroong pagsunod. Kaya mapalad tayo sapagkat sa darating na panahon, sa hinaharap, ipagkakaloob sa atin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat at ang pagpapala ng Panginoon ang sumating lahat. Maraming salamat po, Minister Ferdinand Lorido, para po sa